Kaya't pag atin pong sinabi ang salita ng Diyos, ito po'y pabalik sa Kanya. Subalit atin pong unawain, it is accomplishing as we declare the Word of God to God. Habang ating sinasambit at ipinapahayag ang salita ng Diyos, for my God shall supply all my need. So I am returning back His Word that He will supply all my need. Amen po ba? So when I am declaring that my God shall supply all my need, God is accomplishing. God is performing. God is fulfilling the Word. Kaya mo sinasabi ito dahil iyong pinaniniwalaan that by His stripes I was healed. That by His stripes you were healed. Kaya kung ikaw man ay may kirot sa iyong katawan, hindi mo ikamamatayan sapagkat yan ay pansamantala at pinalaya ka na matagal ng panahon sa lahat ng sakit at karamdaman. Amen po ba? So you will have to speak the Word. At sino ang makakarinig? Ang Diyos at si Satanas na nasa hangin. At wala po siyang magagawa doon dahil sa tuwing iyong babanggitin, ang sabi ng Hebrews 4:12, that the Word of God is quick and powerful and like a two-edged sword. Kaya pag nagsalita ka ng salita ng Diyos, bumabaliktad at bumubulagta si Satanas dahil tinatamaan siya ng salita ng Diyos. Amen po ba? At nai-stir up ang host of heaven na tumulong sa iyo. Dalawang tinatamaan pag sinalita mo ang salita ng Diyos, si Satanas at ang kanyang mga kampon at si Miguel Arcangel at Gabriel. Si Miguel Arcangel ay ikay ipaglalaban sapagkat siya ang archangel of the host of God. But the captain is Jesus. Amen po ba? Amen po ba? Kaya nga, pansinin po natin, Gabriel is the archangel who will bring to you the message that you are healed. The message that all your problems has been provided for with solutions. Oh, glory. Kaya nga po ating unawain. Ang sabi po ng Psalm 66:18, if I regard any iniquity in my heart, God shall not hear. Ano po yung iniquity? Kung aking pinahalagahan ang kasamaan sa aking puso, ang iniquity po, hindi po ito masamang bagay. Ang iniquity po ay gusto lamang ng tao yung kanyang ibig. Yun po ang kasamaan. We want our ways and not the ways of God. Ang gusto natin yung ating kaparaanan, hindi yung pamamaraang itinakda ng Diyos. Ano ang pamamaraang itinakda ng Diyos kung ibig mong maging mayaman? Isa po ang prinsipyo ng langit, giving. There is no other way to be rich but by giving. Amen po ba? Ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak, kaya tayo'y maraming anak ng Diyos dahil sa iisang anak na ibinigay. Kaya nga kung iyong kikilalanin ang mahalagang katotohanan ito, makita mo ang pananaw ng Diyos. Anong sabi ni Joseph? The evil that you intend, God turn it for my good. So pansinin natin, hindi siya sumama ang loob. At sa pagiging alipin, ginawa siyang overseer of all the wealth of Potiphar, his master. Because God is with him. At nung siya'y makulong, God touched the heart of the jail warden. And the jail warden is so kind to Joseph and he made him overseer of all the prisoners. So ano po ang ibig sabihin? Siya po, yun pong oversee, ang ibig sabihin that God is pushing you forward to your destiny. Amen po ba? Kaya you are an overseer. If you are a father, you are overseer of the entire family. Your entire household. So God is pushing you forward so that your children will be mighty on earth. God is pushing you forward so that tuturuan mo ang iyong mga anak na magtiwala sa Diyos at manalig sa Diyos sapagkat sa Diyos magbubuhat ang kanilang katalinuhan, sa Diyos magbubuhat ang lahat ng kanilang pagtatagumpay. Kaya nga po, ngayong sandaling ito, ano ang gagawin mo para masumpong at makita kang tapat sa Diyos? Simple lang po
magpupuri ka sa Diyos at magpapasalamat. Simple lang po. Hindi ko man, Panginoon, maunawaan ang nangyayari sa akin. Pero pupurihin pa rin kita sapagkat alam kong mabuti ang iyong kalooban. Alam kong inaakay mo ako sa magandang katayuan at kalagayan. Amen po ba? So magpuri ka at magpasalamat. At sabihin mo, salamat Panginoon. Kung hindi ako nabigo, wala ako sa kalagayan ko ngayon. Kung hindi ako nalugi, wala ako sa national television ngayon. Hello? Sa likod ng bawat kabiguan, ang promosyon na matagal na gusto ng Diyos na iyong maunawaan. Sa likod ng iyong sakit ay kagalingan. Sa likod ng iyong kakapusan ay kayamanan. Sa likod ng gulo sa iyong pamilya ay katiwasayan at pagkakaisa. Kaya ang tingnan mo hindi yung pansamantala at pangkasalukuyang kaguluhan sapagkat malilito ka. Ang tingnan mo at laging iyong isipin ay yung pagkatapos ng gulo. So, faith is looking on what will happen next, not on what is happening presently. Ika'y nakatingin ay doon sa magaganap. Pag nagkaroon ng gera, ang kasunod ay kapayapaan. Amen po ba? Kaya pag dumaan ang baha, ang kasunod ay reconstruction at rehabilitation. Kaya nga, unawain mo mabuti, sobra ang pag-ibig at protection sa iyo ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Believe in the God that believes you. Sumampalataya at maniwala sa Diyos na naniniwala sa iyo, ikay patungo sa malalaking tagumpay, ikay patungo sa malalaking kaunlaran, lalawak ang iyong hangganan, magiging kang mabisang gamit ng Diyos sa balat ng lupa. Bow down your head. Dakila't makapangyarihang Diyos, ang patuloy na lumapit at manatiling malapit sa iyo. Yun po ang mithiin mo sa bawat araw ng aming pagkabuhay. Kaya hinihiling ko, Panginoon, ang bawat isa ay maging maunlad sa buhay na pakikipag-ibigan sa iyo sapagkat itinakda mo kami kasama ng iyong anak, tagapagmana ng lahat ng iyong nilikha. Sa iyo ang kalwalhatian, sa iyo ang karangalan. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Given to me all I need, and I pray for your will to be done. And I ask for your Spirit to work in my life, that I can be a blessing to you.